Sunday po sa inyong lahat. Pagpaumin po natin dahil sa mga nangyayari ngayon na tumataas ang tinatamaan ng mga COVID sa ating bansang Pilipinas. Kung kaya tayo ngayon ay live muna. Nasa sa inyong mga tahanan kayo at kung gusto nyong makinig ng preaching o message ngayong araw, ay purihin po ang Panginoon sapagkat gusto ng Diyos na ipagpatuloy tayong pagpalain sa Kanyang mga salita, sa Kanyang presensya, upang sa ganon may pagpatuloy po natin na tayo ay maging mapaglingkod, maging masigasig sa kabila na mga bagay na ganito ang nangyayari sa ating paligid. Kaya ngayon ay gusto ko pong magbigay ng salita ng Diyos sa inyo. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kayo po na Diyos na nagmahal sa amin. Kayo po na Diyos na nagiging mabuti sa amin. Sa oras pong ito, kami po ay manalangin, pupuri po sa inyo at magpapasalamat po sa inyo sapagkat alam po namin po na kayo ay manatiling mabuti sa kabila ng ganitong pangyayari po sa aming paligid. At patuloy mong pinagpadama, Panginoon, ang inyong pong kagandahang loob, ang inyong pong presensya na kung saan nagbibigay po sa amin ng patuloy na katiwasayan sa aming buhay bilang mga mananampalataya po sa inyo. At ngayong umaga, Panginoon, amin po pinagkakatiwala po sa inyo ang pagkabahagi po ng iyong banal na salita. Na ito naman ang alam po namin na nakapagbibigay po sa amin, Panginoon, ng lakas ng aming pananampalataya upang sa ganon, O Diyos, sa aming buhay ay patuloy po kaming magbibigay tiwala po sa inyo sapagkat nga kayo po ay matapat sa bawat isa sa amin. Sa araw po ito, pagpalain niyo po kami sa mamagitan ng iyong presensya at inyong mga salita na amin pong babasahin ngayon upang sa ganun po ay patuloy din na magkaroon po kami ng pagkain sa aming spiritual na buhay. Pinataas ka po namin, pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa ating buhay ay alam natin na merong pangailangan ng bawat partes ng ating buhay. Kapag sinabi nating buhay, meron tayong physical, na meron ding pangailangan para sa ating physical. At meron din tayong tinatawag na spiritual na buhay. Nangangailangan din ng salita ng Diyos. Kaya sa oras na ito, ating pansinin ang mga kataga, mga salita na kung saan ang mga mananampalataya dito sa Biblia ay makita po natin yung kanilang paglago bilang mga mananampalataya. At ang sample natin diyan ay si David. Dahil nga ang ipagpapatuloy po nating talakayin ang bakit nga ba si David at tayo ay dapat lang na magpuri sa Panginoon. Kaya ulit-ulitin kong basahin ito sapagkat ito ang ating main text na tinatawag sa Psalms 63 verse 1 to 4.
Sabi doon sa Tagalog, O Diyos, Ikaw, O Diyos ko, hanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinalalabakan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayon, tumingin ako sa iyo sa santuario upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayon, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ito po yung main text po natin at ang topic po natin ay atin pong ipagpapatuloy. Bakit nga ba ating pupurihin lagi ang ating Panginoon? Kung alamin po natin yung mga ginagawa ni David noon, doon sa Psalms 119 verse 164, sabi niya, 7 times I praise the Lord, sabi niya. Makapito sa isang araw ay pinupuri ko ang Diyos dahil sa iyong matuwid at nakatwiran, sabi niya. Kaya si David po yun, meron siyang panahon upang purihin ang Diyos at 7 times yun na kanyang ginagawa. Sapagkat nalalaman po natin na si David ay malapit sa Diyos. Ang kaugnayan niya sa Diyos ay sadyang napakalapit. Kaya makikita natin na pinahalagahan ni David ang kanyang kaugnayan sa Diyos lagi. Sapagkat dito nga, hinahanap niya ang Diyos lagi sa kanyang buhay. Gusto niya maramdaman yung kakaiba sa bawat araw na kung saan ang Diyos ang nakapagbibigay lamang. Maging sa panahon ng kaguluhan ay pwede niyang hindi niya maiwasan na purihin ang ating Panginoon. Kaya ngayon, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, yung topic natin ngayon ay ang Diyos ang pinagmumulan lahat ng ating pangailangan. Kaya yung mga nasa sa atin ngayon, lahat ng mga tinatangkilik natin sa ating bahay, sa ating buhay, galing lahat yan sa Diyos sapagkat maliwanag na pag-aari ng Diyos lahat. Eh lamang, kita po natin diyan na kapag tayo ay mananampalataya sa ating Diyos na buhay, yung mga tinatangkilik na yan, na bigay niya sa atin, ay pwede nating bigkasin ang pasasalamat at papuri sa Diyos sapagkat lahat ng ito na sa atin ay bigay lahat ng Diyos yan. Kung meron kang mga ari-arian sa iyong buhay, bigay yan ng Diyos, pagpapala yan ng Diyos. Kung pinagpala ka na magkaroon ka ng sapat na pangailangan, bigay yan ng Diyos yan. Kung pinagpala ka ng Diyos na malawak na bukirin, bigay yan ng Diyos yan. Lahat ng nasa sa atin ay galing lahat yan sa Diyos sapagkat sabi nga sa Bible, maliwanag yan, na nung ipinanganak tayo, wala tayong dala-dala. Meron ba? Wala. Kaya, maliwanag yan sa Bible na dahil wala tayong dala, ibig sabihin, lahat ng nasa atin ngayon ay pag-aari ng Diyos.
Kaya ang Diyos naman, lagi niyang hinihintay, lalo na sa lahat ng mga mananampalataya na bawat araw ay bigkasin natin. Doon galing sa puso natin, sa magitan ng ating bibig, ang papuri sa Diyos. Isipin natin lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin ay galing lahat doon sa Diyos. Ngayon, yung mga material, pinansyal na nasa sa atin ngayon na pag-aari ng Diyos, mga kapatid, itong lahat ng ito ay mahalaga sapagkat ibinigay yan ng Diyos para sa ating kailangan sa buhay. Mga kapatid, pero ngayon ay pansinin din natin yung tinatawag na spiritual life natin. Yung pangangailangan ng spiritual life natin, mga kapatid. Na kailangan natin, yung sinasabi doon sa Psalms chapter 4, verses 7 and 8. Ganito ang kanyang sinasabi. Babasahin po natin para maintindihan po natin ang sinasabi ng ating Bible. Ganito ang kanyang sinasabi. Ikaw, verse 7, ay naglagay ng kasayahan sa aking puso. Ang tinutukoy niya ay ang Diyos. Ang naglagay ng kasayahan sa kanyang puso ni David. Kaya bawat mananampalataya, kapag sa buhay natin ay hindi makasasapat na magbigay kasayahan yung mga tinatangkilik natin katulad ng mga pinansyal, mga material na sa ating bahay, na sa ating buhay. Pansinin natin yung pangangailangan ng ating spiritual na buhay. Na ang Diyos lamang ang nakapagbibigay. Sabi niya ni David, ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso. Ang Diyos lamang. Sa paligid natin, wala tayong mahanapan doon na napagbibigay ng sapat na kasayahan sa ating puso. Yung tunay na kasayahan. Si David, alam natin na pinayaman siya ng Diyos. Marami siyang mga tinatangkilik na mga kayamanan na bigay ng Diyos yan. Pero, ang hinahanap-hanap niya ay yung bigay ng Diyos na kasayahan na hindi niya matatagpuan doon sa mga material na bagay. Kaya bawat araw yan, si David ay lagi niyang kinakausap ang Diyos sapagkat siya lamang ang nakapagbibigay niyan ng kasayahan mula doon sa kanyang puso. Sa likuran ng mga material na bagay, ay hinahanap-hanap niya yung tunay na kasayahan na ang Diyos lamang ang nakapagbibigay, mga kapatid. Kaya sana ganon. Tumaas yung level ng ating pagkilala sa Diyos na siya lamang na pagbibigay noon. Yung tunay na kasayahan, ang Diyos lamang ang napagbibigay. Pagpatuloy po nating basahin. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso ng higit kaysa kanilang tinatangkilik, nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsidami. Pinapakita diyan yung mga meron sa mga tao sa kanyang paligid. Meron silang mga butil diyan, mga alak na
ito'y magagamit lamang doon sa kanilang pisikal na pangailangan. Pero, ang mga ito, sabi niya, mas nakahigit ang kasayahan na bigay ng Diyos kaysa ang mga ito na tinatangkilip ng maraming tao. Kaya si David, nilalampasan niya yung mga bagay na kung saan ay mga material na bagay, nilalampasan niya yan. At sa kanyang isipan, mas higit ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng kasayahan kaysa sa mga material na bagay. Mga pinansyal, mga kapatid. Kaya yung topic natin ngayon dyan, God is the source of all we need. Kaya dapat nating alamin lagi ang Diyos sa ating buhay. Verse 8, sabi niya, payapa akong hihiga at gayon din matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Kaya yung una nating tinatalakay ngayon dito, God is the source of joy and peace. Joy and peace. Yung kapayapaan at kasayahan, kagalakan, na siyang kinikilala ni David ng Diyos lamang ang nakapagbibigay noon. Kaya saan ka man, naroon, nasa bahay ka man, lalabas ka ng bahay, at ang pagkilala mo sa Diyos ay Diyos na nagbibigay ng kasayahan at kapayapaan sa iyo, kahit saan ka man pupunta, ay meron ka noon. Sapagkat nga, maliwalag yan sa Bible, na ang Diyos ay mamamalagi sa kanyang mga mananampalataya na nagtitiwala po sa Kanya. Okay, pagpatuloy po natin dito sa Romans chapter 15 verse 13. Sabi niya, sa Tagalog, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Itong pag-asa na to, mga kapatid, ang dadalan niyan ay kagalakan at kapayapaan. Sapagkat kung ang Diyos ang ating pag-asa, mga kapatid, nandun din yung kanyang bibigay na kagalakan at kapayapaan. Nakapokus tayo doon sa Diyos na siyang pag-asa po natin. At ang dala niyan ay kagalakan at kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sa ating paligid ngayon, sa ating mundo, marami ang naguguluhan. Bakit kaya? Una, apektado sa buhay ang napakaraming tao. Ibig sabihin, ang gumugulo sa bawat magulang, lalo na bawat nagtatrabaho, ay yung pangangailangan ngayon para sa buhay. Marami ang gumugulo sa buhay ng mga tao ngayon. Hindi natin ito maiwasan sapagkat nga sa ating buhay ay mararanasan natin ang mga ganon sa buhay. Kaya ngayon, dahil nga sa
pangangailangan ng bawat pamilya, ay hindi rin maiwasan yung ipinapatupad ng ating government na protocol. Minsan, hindi maiwasan yung paglabas-labas, pagpupunta-punta sa kung saan upang humanap ng mga kabubuhay. Kaya ngayon ay dumarami ang mga kaso. Kaya dahil doon sa mga pangamba na nangyayari, mga problema na nangyayari ngayon, marami ang naguguluhan. Subalit, kung pansinin natin ang salita ng Diyos, ang nakapagbibigay lamang ng kapayapaan at kasayahan sa gitna ng mga ganitong pangyayari sa ating buhay ay ang Diyos. Siya lamang dapat ang ating lapitan sapagkat siya nga ang tanging nakapagbibigay ng kapayapaan sa atin. Doon sa pag-asa na yan, kapag nagbabasa po tayo sa pag-asa na yan, na binibigay ng Diyos sa atin. Kapag sinabi niya na huwag kang mabahala, ako ang bahala sa iyo, dapat magtiwala tayo talaga sa ating Panginoon. Bagamat meron tayong mga sariling feeling, kung minsan feeling, yung ano ba yung Tagalog mo? Pakiramdam. Kung minsan, meron tayong sariling pakiramdam. Siyempre, nangangamba rin tayo na yung mga problema na may encounter natin, bilang tayo ay tao pa lamang, mga kapatid, nandun yun. Yung pagkabahala dahil sa mga problema. Subalit, sa likuran nito, pansin natin yung katapatan ng Diyos, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dapat tayo ay manalig lagi sa Kanya. Sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. Kung tayo po ay namproblema talaga sa maraming bagay, lapit tayo sa Panginoon. Lalapit tayo sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa para sa atin. Katulad ni Pablo, mga kapatid, sabi niya, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo ay managana sa pag-asa sa mamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ay powerful statement na kung saan ang Diyos ay kanyang magagawa na bigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan bilang mga mananampalataya sa Kanya. Sapagkat, ayon sa Bible po natin, doon sa mga Israelite people na kung saan ang tinatawag ng mga tao ng Diyos, Kanyang itinatangi sila. Ngayon, sa panahon na si Kristo ay dumating at lahat ng mananampalataya sa Kanya ay tinatawag niyang mga anak ng Diyos. Tinatawag niyang Kanyang iglesia. Tinatawag niya ang Kanyang mga tao. Ngayon, itinatangi ng Diyos ang Kanyang mga mananampalataya doon sa mga nagtitiwala at may takot sa Kanya. Kung kaya, Kanyang patuloy na ipaparanas yung tinatawag na kapayapaan ng ating puso, kapayapaan ng ating kaisipan. Kasi kapag walang kapayapaan ang ating isip, dahil nga sa mga nangyayari ngayon, dahil sa mga nangyayari ngayon, na problema sa ating paligid,
Of course, bumibigat yung problema, yung kaguluhan sa ating isipan. Bumibigat. Pero kapag pansinin po natin yung mga pangako ng Panginoon, magdadala sa atin ng pag-asa, mga kapatid, yung kabigatan ng problema na yan ay papagaanin ng Panginoon. Sapagkat dala-dala ng Panginoon yung kapayapaan sa ating puso at kapayapaan sa ating isipan, mga kapatid. Kaya tayo lubos magpasalamat sa Panginoon. Tapos na ako. Okay. Meron po tayong mga babasahin po dito sa ating Bible. Dito sa Luke chapter 6, verses 22 and 23. Focus po tayo doon sa ating una, God is the source of joy and also peace. Ngayon, babasahin po natin Luke chapter 6, verses 22 and 23. Sa Ingles, sabi niya, maganda kasi ang pagkasabi sa Ingles, sabi niya, "Blessed are you when men shall hate you and when they shall separate you from their company, and shall reproach you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven." Yun. "For in the like manner did their fathers into the prophets." Ganon ang kanya sinasabi, mga kapatid. Yung mga tao kasi, kapag tayo po ay parang hindi tinatanggap at talabang ayaw nila sa atin, dahil nga nasa Panginoon po tayo. Subalit, sabi ni Pablo na dapat tayo ay magalak sa panahon na yun at tayo ay magsaya sapagkat, sabi ng Panginoon, ang ating reward ay malaki. Our reward in heaven is great, sabi niya. Kaya itinatangi tayo ng Diyos, pinapaalam ng Diyos sa atin yung kanyang mga salita upang patuloy po tayo magtiwala sa kanyang mga katapatan. Yun po ang kanyang sinabi. Nagbibigay sa atin ng kagalakan ay yung sinabi ng Panginoon na meron tayong malaking reward sa langit na inihahanda ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Hindi lang yung mga reward ngayon na ating nakakamtan ngayon, kundi meron pa rin naghintay na reward sa langit para doon sa mga mananampalataya at nagtitiwala, naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Next, nababasahin po natin ay 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. "And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much afflictions, with joy of the Holy Ghost." Talagang ang Holy Spirit na ang nasa sa atin. Lagi. Alalahanin po natin yon na ang daladala ng Holy Spirit ay yung tinatawag na inner joy.
mga kapatid, na siya lang ang mapagbibigay niyan. Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Kung mapapansin po natin, doon sa ating Bible, the fruit of the Spirit, ang pangalawa na na-mention doon ay joy. Ang una kasi dyan, yung love. The fruit of the Spirit is love. Kung meron kang love, meron ka rin joy. Pangalawa yung joy talaga kasi sa dami na may encounter nating mga problema, parang yung joy ay hindi na mapapansin ko minsan sa atin. Kaya dapat lang nating alamin lagi na ang daladala ng Holy Spirit na dapat nating kilalanin bawat araw ay kapayapaan, katiwasayan, kagalakan. Nasa Kanya lang nagmumula ang mga ito. Kaya sabi niya, for the kingdom of God is not meat and drink. Marami tayong mga pagkain yan, mga kapatid, at kung minsan ay nandyan din yung iniinom, pero hindi yan. Ang sabi niya diyan, ang kingdom ng Diyos ay righteousness, katwiran, kapayapaan, at kagalakan. Kaya yan ang dala ng Banal na Espiritu Santo. Philippians chapter 1, verses 25 to 26, sabi niya sa Tagalog, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y manatili at manatili ako sa nakasama ninyong lahat sa ikakasulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang managana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa magitan ng aking pagharap na muli sa inyo. Kaya magandang bagay na meron silang mga leader noon, katulad ni Pablo, mga kapatid, taga Pilipos, manampalataya sa Pilipos, na habang si Pablo ay sa kanila ay patuloy din na managana sila sa kaalaman, sa kagalakan, at pagpupuri sa Panginoon, sapagkat nga ang kinikilala nila ay ang Panginoon sa kanilang buhay. Philippians chapter 4, verse 4, sabi niya, mangagalak kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magagalak kayo. 2 Corinthians chapter 1, verse 24, ito yung mga bersikulo na gusto kong basahin. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan, sapagkat sa pananampalataya kayo'y nangagsitatag. Kaya pinapakilala ni Pablo sa kanila, yung mga mananampalataya sa Korinto, na bagamat siya ay isang leader nila, mga kapatid, ay kinikilala nilang leader nila si Pablo upang sa ganon ang kanilang pananampalataya ay lumago, at kinikilala din nila sa magitan ng tulong ni Pablo
ay patuloy na magkaroon ng mga nanampalataya sa Pilipos na sila ay masaya sapagkat sabi nila na ang pananampalataya ay magbibigay sa kanila ng katatagan sa buhay bilang mananampalataya kay Kristo. Kaya ngayon ay nakatuon po tayo dito sa topic po natin ngayong linggo, yung sinasabi dito na the source of joy and peace is our God. Lalahanin po natin na siya lamang ang napagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa ating buhay. Sa gitna ng mga problema dumarating sa ating buhay, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid, na magtiwala sa Diyos. Patuloy natin gagawin yung dapat natin gawin bawat araw. Huwag natin kalimutan ng Diyos ay gusto niya lagi na mapakinggan ating mga panalangin sa Kanya bawat araw. At dahil po doon, gusto niyang maging sariwa, buhay, ang mga pangako niya sa atin sa bawat araw. Pangalawa, gusto niya na ipadama lagi ang kanyang presensya upang sa ganon, ang kagalakan at kapayapaan ay lagi nating ma-experience sa ating buhay bawat araw. Alalahanin po natin na ang Diyos lamang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Kung ang mga lingkod ng Diyos dito sa Bible na sinasabi nila na patuloy silang magpupuri sa Diyos, bibigkasin ang kanilang papuri sa Diyos dahil nga ang Diyos lamang ang napagbibigay ng tunay na kagalakan na siyang kailangan ng bawat isa sa atin, lalo na tayo, mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya sa bawat araw po, patuloy nating bigyan ng halaga ang atin pong pakikiugnay sa ating Panginoon sapagkat nga gusto niya na lagi natin siyang kausapin at lagi din na gusto niyang kausapin po tayo sa magitan ng kanyang mga salita na kapatid, nagbibigay sa atin ng patuloy na katatagan sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya dito po, nagwawakas po ang message ngayong linggo. Sana po'y patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, sasamahan, gagabayan, at bigyan ng patuloy na kapayapaan, kagalakan, at bigyan din ng patuloy na pangangailangan para sa ating physical na buhay. Salamat po sa inyo at manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan ngayong araw ng linggo, March 28. Bagamat, O Diyos, hindi po kami ngayon karoon ng gathering po, magkaisa po kami para purihin po kayo. Subalit, kami po ay naniniwala na maging po sa oras pong ito ay kayo na po ay kumilos sa bawat mananampalataya po dito upang sa ganon, O Diyos,
bawat araw, bawat linggo ay mararamdaman po namin ang iyong pong pagkilos, pagpapala po sa amin, Panginoon, lalo na sa araw ng linggong ganito. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pagpatuloy mo nga po, Panginoon, na samahan po ang bawat sa amin, mga kapatid, O Diyos, sa iglesyang ito, bawat kapatid, bawat pamilya ng kanilang pamilya, ay patuloy nga po, Panginoon, na kayo po ay kumilos, O Diyos, pagbibigay ng patuloy na kapayapaan, kagalakan, bawat isa, magbibigay sa aming lahat ng pangailangan po namin, upang sa ganon, Panginoon, O Diyos, ay patuloy din na kami po ay magiging matiwasay ang aming kalagayan bilang mga mananampalataya po sa inyo. Sa araw po ito, Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat pamilya ng iglesyang ito, ang pamilya po namin, O Diyos, bawat pamilya po dito sa compound, bawat pamilya po ng mga mananampalataya, O Diyos, pagpalain mo ang lahat, Panginoon. At sa buong araw na ito, sasamahan niyo nga po kaming lahat, Panginoon, at ipadama lagi ang iyong presensya sa amin. Kasi sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, sa natapos pong pagbahagi po ng iyong banal na salita. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasla. Wala nga, dito.